Tayong lahat at magkaroon tayo ng pagbasa ng salita ng Diyos in Matthew chapter 6. Ako po magbabasa sa verse 5. Request ko po na kayo sa verse 6 at sa verse 7 ay sabay-sabay nating basahin. Matthew chapter 6. Simulan ko po sa verse number 5. Matthew chapter 6. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Verse 6, please. Altogether, but when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Our Father in heaven, thank you, Lord, sa iyo pong mga salita. Lahat ng mga tamang gawin, tamang aral, mga maling gawain, paano mamuhay sa katotohanan at manatiling mamuhay sa katotohanan ay pinasulat niyo po sa aklat, sa banal na kasulatan para ito'y aming malaman. Salamat bagamat matagal nang natapos ang Bible, pero you preserve your words hanggang makarating ito sa aming kapanahunan at hindi nyo kami hinayaang mga paano kami manalangin dahil meron kaming Bible na siyang authority namin when it comes to our faith and practice. And Lord, as we explore more yung mga katuruan sa Bible tungkol sa panalangin, turuan nyo po kami. Kung may mga practices man kaming mali, salamat dahil ang Bible ay nagtutuwid. Pero ang puso namin ay maging bukas, maging handa, sumunod kung ano yung tama at yung mga gawang mali na aming mga napapractice, maaaring niya ay part ng tradition. Lord, help us na ito'y aming alisin at gawin namin ang tama ng ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa Holy Spirit na siyang tagapagturo po namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking ibabahagi ay when you pray. Sapagkat dito sa tatlong verses na ating binasa, doon po sa verse 5, sabi, when thou prayest. Pagdating sa verse 6, but thou when thou prayest. Then pagdating sa verse 7, but when ye pray. So yan po, no? Ano yung mga tinuturo po na basic na teaching ni Christ about sa prayer. At tandaan nyo po na mula pa doon sa chapter 5, kadugtong itong chapter 6, ay kabahagi ito ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin yan, no? Doon pa lang kumbaga sa bahaging ito, doon po sa mga ibang Bible, may nakalagay dyan na Lord's Prayer, pero I agree doon sa iba na sinasabi nila, mas tama yung gamiting label na Disciples Prayer. Kasi dito po ay makikita natin, tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga followers, ano ang klase o ano yung tamang klase ng panalangin. At nawa po'y matuto tayo sa prayer ngayon pong hapon na ito. At kung meron man tayo mga maling practices when it comes to prayer, ay ituwid tayo ng salita ng Diyos. Tatlong section ang aking isi-share sa bahaging ito. At unahin ko na po yung sa verse number 5 and verse number 6. Sabi po ng talata, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. Kaya nga, when it comes to prayer, number 1, mga kapatid, i-check po natin, suriin po natin, siguraduhin po natin kung ano yung motibo natin habang tayo ay nananalangin. Dito po sa verse number 5 ay makikita po natin na hindi po ito nagbabawal sa panalangin in public, no? Kasi maaring may mga iba ang magiging interpretation nila, masama pa lang nananalangin sa public, hindi pala dapat, doon ka lang dapat sa room. Hindi yan ang tinutukoy po ng talata. Kung pag-aaralan niyo po ang buhay ni Jesus Christ, maraming beses din po na ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin sa harap ng maraming tao. Kaya kumbaga si Jesus Christ, alam natin na siya mismo, He will not contradict the Word of God. Kaya hindi po masama na magkaroon ng prayer. Halimbawa, nanalangin tayo, halimbawa ng luneta, nanalangin tayo doon. Hindi po masama yung practice na yon. Ang masama po
yung motibo behind the prayer. At yun yung binabanatan dito po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po under niyan, kumbaga pagdating sa panalangin, of course, ang tinitignan ng Panginoon yung sincerity. Number one, yung sincerity ng isang nananalangin. Kaya nga sabi po dito, balikan ko po yung sinasabing word diyan na hypocrites, di ba? Meron pong sinabi doon sa verse number 5, thou shalt not be as the hypocrites. Pagdating sa pananalangin, huwag tayong maging hipokrito. And very interesting, pag sinabi pong hypocrite, pag tinignan natin yung salita na sa Griegong salita, yung ginamit po na word diyan is yung word na hypocrites. Na anong ibig sabihin po ng salitang ito? An actor, stage player, or pretender. So ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay nananalangin na yan ay acting lang, pakitang tao lang, drama lang yan, yan po yung pinagbabawal ng Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, kagaya po dito sa talatang ito, ito'y sapul mismo ang mga Pariseyo po dito. Sapagkat maraming mga religious leader during the time of Christ, na talagang kitang-kita sa mga itsura nila, banal na banal sila, napakaganda ng kasuotan nila, pag nanalangin sila, talagang pinapakita nila sa mga tao, wow, napakagaling naman ni ganito, ni Rabay ganon, ang galing manalangin. Well, hindi natin hinuhusgahan ang tao, pero in the sight of God, alam kasi ng Diyos kung ano yung puso ng mga nananalangin. Kaya nga po dito sinasabi ng prayer, sinasabi ng Panginoon, huwag kang mananalangin na acting lang, drama lang, pakitang tao lang sa maraming tao. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, when it comes sa atin pong Panginoon, laging ang tinitignan ng Panginoon, yung puso po ng isang tao. Kaya ano man ang gawin natin sa Panginoon, let us do it heartily, kagaya ng sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 23, in Ephesians chapter 6 verse 6, parehas lang po yung pinaka-thought ng dalawang talatang yan, na wag po tayong maging pakitang tao. Let's do yung pananambahan sa Panginoon heartily at hindi yung drama lang, hindi yung pakitang tao lang. Again, sabi nga ni John Bunyan, kinote ko na ito nung Thursday, pero ulitin ko lang, si John Bunyan ng Pilgrim's Progress, sabi niya, in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Yes, in the sight of God, ang mahalaga sa Panginoon, ang tinitignan niya, habang tayo'y nananalangin, what's inside, mga kapatid. Kaya nga, naalala ko noon nung panahon ng Ate Violi Rivera, alam mo sa Ate Violi kasi, masyadong ma-impluensya yan, pati DCAS, konektado yan talagang iba yung kasikatan ni Ate Violi. At meron pa mga panahon nun, inaano pa kami ni Ate Violi, kumaga dinadamay niya kami, sabi niya, oh, Pastor, in-schedule ka sa 702 DCAS, biro mo, sikat na sikat kami nung panahon na yun, nananalangin kami sa DCAS. So, meron mga portion doon na nananalangin. Alam niyo, minsan matatawa kayo, matatawa at matutuwa, no? Depende sa kung ano yung emotion ninyo. Minsan may mga nananalangin, talagang, grabe, Lord! Again, hindi ko po hinuhusgahan dahil hindi ko naman alam yung puso nila. Pero kung nananalangin ka, napakitang gilas lang, maganda lang ang salita mo para palakpakan ka lang ng tao, then wala yan in the sight of God. Kaya nga minsan, kahit nung aming kapanahonan, hindi ko alam kasi kung uso pa to sa mga young people, hindi na ako updated. Pero nung mga time kasi namin, lalo pag mga youth camp, merong mga young people minsan lalapit doon sa mga dalaga, di ba? Alam niyo naman, pag mga youth camp, marami dyan naghahanap ng kalooban ng Panginoon eh. No? So, minsan may lalapit doon sa dalaga, sasabihin ng binata, Sister, pinagpipray kita. Ang gandang pakinggan. Pero yung ganong term, talaga bang pinanalangin mo yan? Kasi baka mamaya yung terminong pinagpipray, ang equivalent pala nun, pwede ba kitang ligawan? Yun lang ang ibig mong sabihin. Kaya pag sinabi mong sister, pinagpipray kita, or brother, pinagpipray kita, wag mo nang sabihin mo na lang kay Lord directly, kasi baka mamaya pakitang tao lang yan. Parang spiritual lang, kagaya minsan, di ba? Pag sa mga youth camp, sa mga youth fellowship, lalo pag nandyan minsan si crush mo, pag ikaw ang pinagpray, ginaganahan kang manalangin kasi nandyan si crush eh. Talagang gagalingan mo mag-pray, Lord, salamat po. Talagang lalakasan mo para marinig ka ni crush. Pero baka mamaya pakitang tao lang yan. Yan ang ayaw ni Jesus Christ na klase ng panalangin. Let's go to number 2. Ang panalangin dapat ito'y sagrado, sacred. Let me use verse number 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, kasi kanina pakitang tao.
Dito po, sa paningin ng Diyos, di baling ikaw ay mag-isa lang. Di baling nandoon ka sa kwarto mo, walang nakakakita sa'yo, pero nakikita ka ng Diyos. Kaya nga, when it comes to public, ito yung babantayan natin pag tayo'y nananalangin in public. Siguraduhin natin na pag tayo'y nananalangin, talagang kinakausap natin ang Diyos. Kasi baka mamaya, lalo pag merong kapatirang mayaman dyan, halimbawa, nandyan si Ate Vicky, no? Nagpray, Lord, wala na po kaming hotdog. Sana magkaroon po kami ng hotdog. Paparinig mo kay Ate Vicky. Teka lang, kanino ka ba nananalangin? Kay Lord ba o kay Ate Vicky? Kaya mas mahalaga na pag nananalangin ka, talagang kausap mo ang Panginoon. Hindi yung nagpaparinig ka sa tao. Talagang kausap mo si Lord. At let me tell you, nakikinig si Lord sa'yo. Kaya mas maganda, sagrado yan. Meron kang tamang lugar, private, kausap mo ang Panginoon. Kaya makikita niyo example ni Jesus Christ. Pag nananalangin si Christ, hinihiwalay niya sarili niya. May sagradong moment siya with the Father and also with other Bible characters. Huwag niyo kalilimutan. In Jeremiah chapter 17 verse 10, the Lord searched the heart. Alam niyo kagandahan, ang Diyos nakikita niya yung puso natin. Hindi tayo pwedeng maging hypocrite in the sight of God. Kanina po, ginamit ni Pastor Tan yung Hebrews chapter 4 verse 13, na ang sinasabi po doon, lahat daw po ay naked sa eyes ng ating Panginoon. Nakikita niyang lahat, open, wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya mahalaga na pag tayo nananalangin sa Kanya, meron tayong alam natin sa isip at puso natin ang kinakausap natin ng Panginoon at hindi po tayo hipokrito lang at may sagradong time with the Lord. Parang, kumbaga, ang panalangin, parang ikaw ay nakikipag-date sa taong mahal mo, nag-uusap kayo, sinasabi mo sa Kanya yung nasa puso mo. Ganon din po when it comes to our Lord. Kaya there's a holy place, merong holy time sa pakikipag-usap sa Kanya. Number 3, pagdating sa prayer, must be surrendered. Tandaan niyo po, sa ating motibo sa panalangin, siguraduhin natin na tayo ay kumbaga lahat ng yan ay sinusurrender natin, sinusuko natin sa Panginoon. Gaya nga ng sinabi ng talata, Thy Father, napansin niyo yan sa verse, di ba? Thy Father, siya yung tatay natin. Tayo ay anak ng Diyos. So pag tayo ay nananalangin, since siya yung ating tatay, siya ang nakakaalam ng lahat, ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Never na pag tayo ay nananalangin, didiktahan natin ng Panginoon. No! Kaya nga po, huwag nating kalilimutan when it comes to 1 John chapter 5 verse 14. Mahalaga po dyan when it comes to prayer, yung last part ng verse na ang sinasabi dyan, if we ask anything according to His will. Pagdating sa prayer according to His will, hindi mo sasabihin kay God, God, ito dapat, number 1, number 2, number 3. No. Because when it comes to prayer, surrender ka dapat kay Lord. Wag na wag mong sasabihin kay Lord, Lord, kung hindi itong babaeng to o lalaking itong ibibigay mo sa akin, tama na, titigil na ako, hindi na ako maglilingkod. Wag ganun. Hindi siya ang Panginoon ng buhay mo. Ano man ang kung hindi man siya ang kalooban ng Panginoon, mawala man sa iyo itong trabahong to, o hindi man, meron ka mang pinagpipray kay Lord na isang magandang opportunity na trabaho, hindi binigay. Ibig sabihin lang yan, hindi niya kalooban yan. Magtiwala ka sa tatay mo sa langit. Magtiwala tayo sa tatay natin. Kaya nga sa Proverbs 3:5, isang pamilyar na talata, which is my life verse, na ang sinasabi dyan, tayo daw po ay magtiwala, trust in the Lord. Hindi lang po 50%, hindi lang 70%, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Pagdating sa panalangin, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Kaya ganyan lang, Lord, ba't hindi pa ako gumagaling? Tagal-tagal ko nang pinagpipray itong karamdaman na to. Well, kaya kang pagalingin ng Panginoon, pero ayon pa rin sa kalooban niya. Kung hindi man nawawala yung sakit mo na meron ka sa ngayon, huwag niyong kalilimutan, nangyari din kay Pablo yan. Nanalangin siya, Lord, pagalingin niyo ako. Anong sabi? My grace is sufficient, hindi inaalis ng Panginoon. Tandaan niyo rin po, marami rin pinagaling si Jesus Christ sa Bible. Pero yung pinagaling niya, later on, namatay din ulit. Namatay din. May mga binuhay siya, namatay din ulit. Mamamatay rin naman tayo. Ang pinakamahalaga, ano man na mangyari sa atin, extend ba ng buhay natin, o kunin na tayo ng Panginoon, mahalaga, save tayo. Ang mahalaga, heaven is our home. Kasi ang daigdig na ito, temporary lang, mga kapatid. Let's go to number 2. You have to check your master every time you pray. Gaya nga na nakalagay sa verse 7. Request nga akong tubig, Makati. Nakalagay po sa verse 7, as the heathen do.
Pag sinabi nating heathen, meron kayong makita na isa sa mga meaning niyan, Gentile o kaya mga pagans. Okay? Pag tayo daw po ay manalangin, huwag tayong maging kagaya ng mga pagano. Thank you sa banal na tubig. Huwag tayong maging kagaya ng mga pagano, sabi nga diyan. Alam nyo, ang mga pagano nananalangin din. Okay? Titingnan nyo halimbawa, mga sa Buddhism na paniniwala, Islam, di ba? Kumbaga yung Hinduism, lahat ng yan nananalangin yan. Pero tandaan nyo to, when it comes to prayer, mahalaga na meron tayong authority, number one, na sinusunod pagdating sa ating panalangin. Merong authoritative book, authoritative manual na ibinigay ang Diyos para maging tama yung ating panalangin. Para yung prayer natin ay maging in accordance to the will of God. And of course, that's the Bible. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Bible at saka ang panalangin. Kasi ang tamang pananalangin, ang paglapit sa Diyos, kinakailangan in accordance sa sinasabi ng salita niya. Ayon sa Bible, kaya nga sa 2 Timothy, di ba, sinasabi ng doctrine, reproof, correction, instruction. Pag dinugtong pa natin yung verse number 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ibig sabihin, para tayo maging complete, alam natin kung ano yung katotohanan, ano yung mga mali, paano tayo mamuhay sa katotohanan, manatiling mamuhay sa katotohanan. Mga kapatid, meron tayong authority na ibinigay ang Diyos, ito yung basis natin, para maging tama yung panalangin natin at hindi tayo kagaya ng mga pagano. Kaya nga minsan, di ba, may mga tao nagpapakilalang mga Kristiyano sila pero parang pagano din yung panalangin nila. Di ba? Minsan may mga nananalangin, sasabihin na, baliktarin yung payong! No, ito yung picture, Lord, ito yung gusto kong pera, 1 million, bibigay mo to, itong bukas. Bakit ganun yung mga prayer? Pampagano yun. Bakit ganun yung panalangin nila? Kasi hindi yan in accordance to the Bible. Kaya tayo, kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun nasa Bible, dapat ang biblical dapat yung ating prayer. Kaya nga, sa number 2 pa rin, when it comes to checking our master, ang master po natin may attributes po siya. Meron siyang katangian. Katangian na iba o higit sa ibang mga Diyos-Diyosan. Unique ang Lord natin. He is supreme. He is superior. Wala siyang kaparehas. Hindi natin maihalin tulad ang God natin doon sa mga pagano. Kaya nga, pagdating sa prayer natin, lagi po, tandaan po natin, when it comes to our prayer, sabi nga ni Jesus Christ in John 14 verse 14, if you ask, or you shall ask, anything. May kadugtong, hindi period. Kasi ba, anything lang anything. Pero sabi diyan, in my name. In my name. Tandaan niyo po, kagaya ng mga nasa picture, ang daming mga pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos may mga kahulugan. At ang kahulugan ng kanyang pangalan, nagpapakita ng kanyang attributes o ng kanyang katangian. Kagaya na nabanggit ko nung Thursday sa prayer meeting, pagdating sa panalangin, tandaan niyo po, sabi in my name, sa pangalan ni Jesus Christ, at ang pangalan ng ating Panginoon, kumbaga part ng kanyang name, siya ay holy, no? Siya ay truth, at marami pang iba. So lahat ng hinihiling natin sa ating Panginoon, again, it will not contradict His attributes. Kaya wag tayong mananalangin pag ang panalangin natin ay kontradiksyon sa katotohanan ayon sa kanyang pangalan. Pag ikaw ay nanalangin, Panginoon, hinihiling ko po na ako'y gumaling sa pagbebenta ng droga. Hindi yan sasagutin ng Panginoon. Lord, manalo ko sa sabong. Yari ka kay Atong Ang. Hindi, ano pala yan? Diba? Hindi po pwedeng ganun. Yung mga ganong klase ng panalangin, hindi yun sasagutin ng Panginoon. Sinagot naman. Hindi si Lord yan. Meron pa kasing sumasagot ng prayer Diba? Tandaan nyo po, ang mga pagano, may mga answered prayer din sila. Pero wag nyong sabihin kay God nang galing yun. Kasi ang kabila, ang diablo, may kapangyarihan din. Remember, principalities, powers din, may power din sila. Ito naman ang problema. Pag ang diablo ay sumagot ng panalangin, later on, mamumblema ka dyan. Naalala nyo yung merong lalaki nanalo sa loto? Wow, enjoy na enjoy! Nanalo sa loto, ang tuwang-tuwa siya. After ng ilang buwan, namumblema na siya.
Dahil yung naging utang niya, naubos na yung pera niya, nagkautang pa siya. Ganyan ang dyablo, sumagot ng panalangin. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, ang Diyos nagbibigay ng libre. Kaya nga pag tayo ay nanalangin, when it comes to our prayer, huwag nating gagayahin yung mga pagano. Ang mga pagano, basta nanalangin lang mga yan, wala silang pakialam kung yan ba'y tungkol sa holiness ni God, yan ba'y tungkol sa truth ng ating Panginoon. No, iba ang Diyos natin. Ang kanyang pagsagot sa ating mga panalangin, ikaayos natin dahil ang Diyos natin ay banal, ang Diyos natin ay nagsasabi ng katotohanan. And number 3, kailangan ang prayer natin ay accepted by the Master. Alam nyo mga kapatid, ayon sa John chapter 9 verse 31, and we know that God heareth not sinners. Sad to say, pero pag ikaw ay walang relationship with the Father, ay wala. Hindi niya napapakinggan. Pero alam nyo, sabi pa ng, dugtong natin yung Romans 8:14-15, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba. The word Abba is an Aramaic word na ang ibig sabihin niyan, Daddy. Diba? Abba, parehas na Abba and Father. Yan yung pangalan na, meron kasi minsan ang usage ng word na Father, yung origin, yung pinagmulan. Pero pag sinabi nating Abba, Father, Daddy, Tatay. So dahil si God ay Father na natin, the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior, nagiging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin. Kaya mahalaga pagdating sa prayer, sa pakikipag-usap sa Panginoon, kinakailangan ligtas ka. Kinakailangan nanampalataya ka doon sa mediator na magdadala ng iyong panalangin doon sa God the Father. One mediator between God and man. And sino yung tao na yan? Ang Diyos na nagkatawang tao. Jesus Christ. Naligtas ka, tinanggap mo siya. Meron kang relationship with the Father. John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Number 3, pagdating sa prayer, let's check our method when it comes to praying. Verse number 7, but when ye pray, talagang, kita nyo talaga yung leading the Lord, na umpisa na to ni Brother Enrico kanina, tuloy ko lang. But when ye pray, use not vain repetitions. Number 1, when it comes to prayer, not scripted dapat. Hindi dapat scripted. Alam nyo, nakakalungkot lang kasi diyan po sa binasa nating verse 7, katugtong, usog lang kayo ng konti. Tignan nyo lang yung verse 9, ito nakalagay. After this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Alam nyo, napaka-ironic na mga paniniwala ng iba. Kasi doon pa lang sa verse number 7, sinabi na wag vain repetition. Tapos pagdating ng verse 9, inuulit-ulit nila yung prayer. Naintindihan ba yung verse 9? Kasi sabi ng verse 9, after this manner, yun kasi yung nakakalimutan. Ano ba pag sinabi nating after this manner? Pag sinabi nating after this manner, ang sinasabi ni Christ, ito ay model prayer. Hindi ito yung scripted na mananalangin ka na paulit-ulit na ginagawa ng mga pagans. Di ba ang mga pagans, may mga chants, may mga Latin silang pinapanalangin, inuulit-ulit nila yun. Yun ang prayer na pampagano. Pero when it comes to our Heavenly Father, paano ba tayo makipag-usap sa Kanya? Paano nyo ba kinakausap ang Father nyo? Paano nyo ba kinakausap ang nanay nyo? Ganun dapat makipag-usap, mag-pray sa ating Heavenly Father. Imagine niyo na lang kung umagang-umaga si Hannah, lagi siyang nalapit kay Brother Fernan, O aking ama, bigyan mo ako ng baon. Kinabukasan, O aking ama, bigyan mo ako ng baon. Imagine niyo, robot yun, paulit-ulit. Kaya pagkikipag-usap sa ating Heavenly Father, dahil ang ating God is a person, makipag-usap ka ng person. Kaya nga, di ba, pagdating sa pananalangin, gaano ba katagal makipag-usap? Gaano ba katagal ang prayer? Walang sinabi sa Bible na thou shalt pray 30 minutes. Thou shalt pray 1 hour. Ganito lang po yan. Gaano ba kayo katagal makipag-usap sa taong minamahal nyo? Ganun dapat.
Dahil pag ang taong kausap mo, yung taong minamahal mo ang kausap mo, hindi mo na namamalayan yung oras. At minsan parang tingin natin sa mga taong in love, ano ba ito? Parang loko-loko. Magkasama na kanina pag uwi sa bahay, magka-chat pa din. Di ba parang gano'n? O, minatawa rito kasi gano'n siguro, no? Pero ang point lang dito, gano'n makipag-usap pag ang taong mahal mo, ang sarap makipag-usap. Hindi kasi scripted, from the heart. Kaya ganyan po yung ating pananalangin sa ating Father in heaven. Not in vain repetition, na paulit-ulit na parang ginagawa ng mga, iba nga may mga beads pa na ginagamit, umuulit-ulit sila, ganyan na ganyan ang prayer ng mga pagans. Pakinggan nyo yung prayer ng mga Buddhist, pakinggan nyo yung mga prayer ng mga Hindus, ganon na ganon, paulit-ulit. Dahil ang mga Diyos nila patay. May mga tenga hindi nakakarinig, may mata hindi nakakakita. Pero ang God natin, we worship the one true God. We worship yung God in spirit and in truth. Hindi lang po yan, pangalawa, not superstitious din. Kasi alam nyo minsan, nagiging part ng mga prayer ng mga pagano, minsan ang panalangin ginagawang anting-anting. Kagaya niyan, makikita nyo may panyo, may dasal po dyan, may mga verses pa sa Bible. Aba minsan, gagamitin nila yung panyo, may sakit ka, may sugat ka, ipapahid nila yung prayer na yun, yung panyo na may panalangin. Hindi ganun ang panalangin. Ang prayer, kahit isulat mo yung prayer mo sa papel, hindi yan anting-anting, walang kapangyarihan. Ang may kapangyarihan yung kausap mo, hindi yung papel, hindi yung panyo, hindi yung agimat, hindi yung kung ano na nakalagay na may mga kung ano na mga prayer na nakasulat. No. Dumirekta ka, kumausap ka sa Panginoon. Yan ang ginagawa ng mga pagans. Superstitious. At syempre mga kapatid, tandaan nyo rin pagdating sa prayer, hindi lang po not superstitious, not shared. Anong ibig sabihin nito? Pagdating sa pananalangin, isa lang ang dapat kausap. Kaya nga nakakalungkot sa ating daigdig, marami tayong mga nakikita, marami silang pray. Akala nila sigurista sila. Di ba? Ganyan, minsan maglakad-lakad lang kayo dyan sa Pasig Palengke. O kaya punta kayo ng Divisoria. O lalakad kami. O kaya mas maganda kung mapunta kayo ng mga Chinatown. Makikita nyo minsan doon sa kanilang mga tindahan, mga business, may amoy insenso, tapos may gumaganon, di ba, na pusa. Tapos meron dong bata na nakaganon. Tapos doon si Buddha, laki ng tiyan. Tapos katabi niya pa, ang dami nilang magkakatabi, sigurista yung negosyante. Kasi siguro iniisip niya, kung hindi uubra si ganito, doon ako sa nakaganon. Pag hindi naman umubra to, dito ako. Maniwala kayo, hindi uubra lahat yan. Ang panalangin, isa lang ang dapat kausap. At ang kausap natin, the one true God of the Bible, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga pag ikay nanalangin sa ibang person maliban sa God of the Bible, sabi nga ng Exodus chapter 20 verse 3, ikaw po'y nananalangin sa ibang Diyos, thou shalt have no other gods before me. Mananalangin sa iba. Kaya nga, dahil din po dyan, even ang mga Bible characters na iba, wag din tayong mananalangin sa kanila. Wag kayong mananalangin kay David, wag kayong mananalangin kay Abraham, wag kayong mananalangin kay Joseph, kay Mary. In fact, even ang mga angels, wag kayong mananalangin sa kanila. Dahil hindi sila Diyos. Alam niyo ang blessing sa ating mga mananampalataya, dumadirect na tayo, yung preach kanina. Nakakalapit na tayo doon sa throne, boldly, unto the throne of grace. Kung kayo naman nakakadirekta na sa presidente, bakit pa kayo lalapit sa mga small time? Kung kakilala nyo naman ang presidente ng Pilipinas, edi lumapit na kayo directly. Itong kagandahan sa atin, hindi lang presidente ng Pilipinas ang ating God. He is the Most High God. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka pa lalapit sa mga small time? Nasa big time ka na. Huwag ka nang lalapit sa iba. Sa Diyos ka na lumapit. Sa one true God of the Bible. Kaya nga sabi pa rin ng Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. Anong sabi niya? And my glory will I not give to another. Neither my praise
to graven image. Mga kapatid, wag ka nang dumaan kung kani-kanino. Yung iba kasi iniisip nila, ay, magpipray ako dito sa ano na to, magpipray ako dito sa image na to kasi para itong telepono. Hindi na kailangan ng telepono, directly ka na makakalapit ka. Nakakalungkot minsan, di ba, pag may mga trahedya tayong napapanood, minsan nakakalungkot, mayroong mga iba, mga pagano, halimbawa, nalulubog na sila o nasusunog yung bahay, bit nila yung Diyos nila, kawawa naman. Pabigat yung Diyos nila, binubuhat. Pero ang Diyos natin, hindi mo siya kailangan buhatin. Siya ang may hawak sa'yo. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Hindi siya nagiging pabigat kailanman. At ang Diyos na atin na nilalapitan, maaasahan mo siya anumang oras, anumang panahon, na hindi siya sabihin sa'yo ng Panginoon, the number you dial is not yet in service. Gaya nga ng sinabi ko ng Thursday, pagdating sa panalangin, pag sa kapitbahay natin, araw-araw tayong lumalapit. Sa araw na to, sa Monday, humingi ka ng suka. Tuesday, humingi ka ng asin. Wednesday, humingi ka ng toyo. Okay lang yan. Pagbibigyan ka ng kapitbahay mo, pero kung araw-araw mo ginagawa yan, mainis sa'yo yan. Ibahin nyo si God. Kahit araw-araw kayong humingi, minuminuto kayong lumapit sa Kanya, hindi siya magsasawa. Matutuwa pa siya sa inyo kung lagi niyong ginagawa yung call unto me and I will answer thee. Lapit lang po tayo sa Panginoon. Libre lang po ang manalangin. At yan ang kagandahan sa atin. Walang bayad. Kagaya ng nabanggit pa rin kanina, Pastor Tan, priesthood of all believers. Alam niyo, priest, sa mga pagano, may mga priest sila hanggang sa ngayon. Gaya nga ng prof namin sa Bible College, meron siyang na-share sa amin. May napuntahan siyang country, merong isang estudyante nangingi ng prayer request. Lumapit siya ron sa Buddhist priest. Siguro since naka-uniforme, estudyante, maaring baka may exam. Humingi siya ng panalangin. Nagbigay siya ng prayer request at nagbigay ng pera. Naku, kung gandang negosyo nun, no? Siguro kung prayer request lang, negosyo, matagal na kaming mayaman. Pero, pagano yun eh? Alam niyo sa atin, by the grace of God, directly makakalapit tayo sa Panginoon. Anytime, anywhere, at makakaasa tayo na sasagutin niya ang ating panalangin ng ayon sa Kanyang kalooban. Panghuli po, sabi ni Moody, we are not told that Jesus ever taught His disciples how to preach, but He taught them how to pray. He wanted them to have power with God, then He knew they would have power with men. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po aming Ama. Dahil bata, matanda, mayaman, mahirap sa paningin ng tao, mga anak mo ay pwedeng lumapit sa iyo at wala kang tatanggihan, wala kang hihindian. Laging bukas ang iyong puso, ang iyong isip, karunungan para sagutin ang aming mga panalangin ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, kasi every time na nananalangin kami, minsan may iniisip kami na dapat ano yung tamang sagot, pero salamat, mas alam mo ang kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na to habang kami nagpipray, sabay-sabay man kami. Kahit isip lang, Lord, nababasa nyo ito, malinaw nakikita mo. Kasi omniscient God ka. Hindi kagaya ng mga pagans, may mga mata yung mga Diyos-Diyosan nila, may mga tenga ang mga Diyos-Diyosan nila, pero hindi po ito nakakaramdam. Walang pakialam sa kanila, pero salamat, the God of the Bible knows everything. At salamat po, we can cast our burdens upon you. Kaya sa oras na to, kung meron mang may mga problema financially, kung meron mang may problema dito sa kanilang health, kung meron mang may problema sa relationship, kung meron mang may problema emotionally, o anumang problema yan pang hindi na namin kayang isa-isahin, pero salamat. Alam mo ang tamang kasagutan sa aming mga panalangin. At lagi niyo po kaming turuan na pagkatiwalaan ka.
At lagi niyo pong paalala sa amin na available ka lagi to listen to our prayers. Panginoon, maging ugali po namin, since ikaw ang tatay po namin, sabihin namin ang gusto naming sabihin sa iyo, huwag kaming mahihiya. Bigyan namin ng nasagradong oras, sagradong lugar, ang makipag-usap sa iyo. At hindi namin kinakailangan maging eloquent, maging magaling sa language law. Kung ano yung sa puso namin, kung ano yung iniisip, saan kami masaya, saan kami malungkot. Teach us, Lord, na ibuhos lahat ito sa iyo, ipagkatiwala sa iyo ang nilalaman ng aming puso at isipan, at pagkatiwalaan ka sa iyong mga kasagutan. Kaya Panginoon, ang theme namin ay hindi lang po hanggang tema. Give us wisdom na ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan mo aming Panginoong Yesus, Amen and Amen.